Amen. Father Almighty, we bless you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, please bless all our benefactors, donors, partners, the people who are very generous, loyal, faithful to this ministry. Panalangin lang tanamahan. As I pray for our Roman Catholic Church authorities, our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Banta radio stations, some towns. Bless all our towers, modern equipments. Bless our satellite ministry, CCTN. Bless all our staff management with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Ligay and their businesses, with the J.D. Kiligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, protect them, almantia, heal them, empower them, shower your favors toward them, and the closest people in my heart, the people I love, the people who work with me at the back of this camera. Panalangin lang tanamahan. Father, in Jesus' mighty name, I claim and declare for more miracles, healing, favors, prosperity, abundance, open doors, privileges to come down to each one of us. As I pray, Father, in Jesus' mighty name, for all viewers, listeners sa radio, TV, sa internet, sa nagkadiyang mga pamantalaan, panalangin lang tanamahan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. As I declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hindrance, dispersed worries, all our sins, dissolve, Father, and please heal us one by one. Labi na sakit sa utok, ulo, matinong baliw, kasing-kasing sa tisapagay sa kidney, reproductive organ tissues, muscle cells, sa bukog, sa panit, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who have nervous breakdown, psychological problems, emotional problems, depression, frustration, those who have hypertension, hyperacidity, undiagnosed diseases, please, Father, heal us one by one and redeem us into good health. Come, Holy Spirit, you are welcome. Veni Sanctis Spiritus. Touch us, heal us, empower us, enlighten us. Touch the hearts of your people. Santa Maria San Jose, pray for us. Teofilo Camomot, all venerables. Banipul Anthony, San Pedro Calungsos, Lorenzo Ruiz, Pedro Apostol, mga apostoles, San Miguel Arcangel, Marcangeles, Tanang Santos Santas. Please pray for us, be with us, as we honor our God, in Jesus' mighty name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo Kapitulo 7, ngadto og 12. Pangayo og kamo hatagan, pangita og kamo makakaplag. Panuktok og ang pultahan ablihan alang kadinyo. Kaya ang mangayo hatagan ug ang mangita makakaplag ug ang manuktok ablihan. Kamo mga mahan, hatagan ba ninyo bato ang inyong anak kung mangayo sagpan? Hatagan ba ninyo bitin kung mangayo sag ista? Kung kamo nga mga dautan may balong mohatag ug maayong butang ngadto sa inyong mga anak, kung sa pagkaha ang inyong amahan natuwa sa langit, muhatagad siya sa mga maayong butang ni adtong mangayo kaniya. Bulahan buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Kini ang kaulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Today we're remembering St. Francis of Rome, the model of Christian wives. Was born in Rome of a noble family in 1384. She wanted to become a nun, but in obedience to her parents, she married Lorenzo Ponciano at the age of 13. In the 40 years they lived together,
There was never a misunderstanding between them. She led a life of prayer and sacrifice, visiting the sick and assisting the poor. Francis suffered many trials with patience and her faith, including the kidnapping of little John and the early death of Evangelist and Agnes. Francis founded the Oblate Congregation of the Tor de Specie, dedicated to God and to the service of the poor. After the death of her husband, she received the religious habit and lived in community as Louis of the Sisters. She died in 14th century and was buried in the Church of Santa Maria Nuova in Rome, which was renamed after her. Legacy, usa ni siya ka minyo. Unya nagkinabuhi nga matarong, nagkinabuhi nga balaan, bisan sa iyang pagka minyo, pagkaadunahan, wala kini makapalayo kaniya sa Dios, kundili iya kini gigamit to help the poorest among the poor. You know what? St. Francis reminds each one of us na kung unsay ania kanato, let us utilize it for the sake of the poor, for the needy. Let's use it as our tools to make the lives of others beautiful, to make a big difference in our society. One time, nakakita ko o t-shirt, captioning sa mga city, sa eskwelahan. Ang nakamarka, we will not stop until we can make a big difference. Di ta mohunong hangtod makahimo ta og dako nga kausaban sa kalibutan nga atong gipuy-an. God expects it from you. St. Francis, usa ka babae, minyo, may mga anak, asawa, buutan, yang gigamit ang unsay naa kaniya para sa kayuhan sa tanan ug para sa kaymayaas Ginoo. Everything you have in your individual life, use it for the sake of others. Unsay nani mo, gamitan na para makatabang ka, maka-inspire ka, maka-build ka og maayong relationship toward other people around you. Ako nagtuo na sa atong existence pa nag-adlaw using modern technology in proclaiming the gospel of Jesus Christ, mao ni ang atong contribution ining kalibutana, including all of you who work with me at the back of this camera, sustaining this ministry. Kauban mo nako in making difference to this world and helping the souls of the people. Matthew chapter 4, it says, man shall not live by bread alone, but by every word proceeded from the mouth of our Almighty God. Meaning, ang tao di mabuhi sa pagkaon lamang materially, literally, kunya ang tao mabuhi pinagis pulong usab. Tungod kay doon naman tayo kalag, matag usa kanato, Ecclesiastes 12:7, it's one of us na ikalag, napatay lawas. Ang atong pagpakaon sa lawas, panagsara. One of the reasons we cannot do it daily. Ato nang gibuhat every month or kung tugutas Ginoo, makahimot ang mga outreaches and feedings, pero kini atong gibuhat ni pagpakaos mga kalag sa mga tao. Usa ni sa pinaka importante, usa ni sa pinaka maayo nga butang nga angay nato hatagan og importansya ning kalibutana.
Si St. Francis naghatag natong panigingnan unsay imong mahimo, unsay naa nimo gamitan na. Imo bang money, imo bang talent, imo bang oras, everything that you have in your individual life, use it for others. Use it to make God happy while watching you on this planet Earth. St. Francis tabangi mi, adunahan ka, simpleng babae, imong igamit ang unsay na nimo para makatabang sa imong isikataw sa imong kapanahunan. Kami pud unta unsay na namo amon taning gamiton para makatabang mi sa among isikaingon. Pray for all of us for our healing, enlightenment, conversion, favors, prosperity, courage, and bravery to continue moving forward in the midst of our individual trials in life. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah. Power line, when you are tired of everything, kasoy na mo gikapoy sa bisan unsang mga butang, and almost wanna quit, always put this into your mind. Kasoy na mo gikapoy niya, gusto na mo surrender sa kinabuhi. Ang uban, katubok na, gahikog na. Ang uban, gawala na. They make their lives miserable. According to our power line, a good fighter with a great faith in God will never ever be a loser. Cinder, akong igala, gikas Oroquita City, Mindanao. Kim Labadan, igala, thank you for sending this. Kabalos siyang ako nang gikinanglan. And a very wonderful message for today as our power line. Nakon gikapoy na ka, kasurindiro na ka, gusto na ka mo give up, ibutang sa imong utok ang maayong fighter nga dunay dakong pagtuos Ginoo, dili gyud mapildi. Winner never quits, quitter never wins. Ingani ang duwa sa kinabuhi. Daghan kaayong mga forces every now and then nga mubira nato, because this world is dragging us constantly, regularly. Tingala kanong bugat ang imong panaw, bugat ang imong kinabuhi. Mura ka gasaguyod ba, libog ka, anong bugat man. Pero if you notice, you know what, physical heaviness can be cured, but the internal heaviness is very hard to carry. This is the reason why Matthew 11:20-30, Jesus offered Himself, His favors for all of us. If you are tired, if you have heavy loads deep inside sa inyong kasing-kasing, according to Jesus Christ, come to me. Dulmo nako. Sometimes we misunderstood nga kining atong mga trabaho, profession, gibuhat, ang unsa atong gibuhat matag adlaw mo nakapabugat kanato. It is a lie, bakat na. The truth is, what cause heaviness within us, kabalo mo, ang unsay nasa atong kasing-kasing, kasuko, kapungot, ngilad, o tanguna-una, mo ni nakapabugat sa atong panaw, o nakapabugat sulod sa matag usa kanato. Unang patingala ka, gaan nga trabaho, pero bugat ang imong panaw. Because there is heaviness within. Release it. Isalikway na, and your life will become lighter, mugan, sa inyong pagpanaw di ining kalibutana. Kaya doon na may duha ka heaviness, physical heaviness, internal heaviness. Ang physical heaviness, kaya na doon na. Pero kining internal heaviness, kining kabugat sulod sa atong galaman, tungod sa nagkadya natong gibati, tungod sa nagkadya natong gitanom, labi na kining kasuko, di ta kapasaylo, ang kaligut-gut nga niya sulod sa atong galamhan, mao ni ang nakapadunlo kanato. People, one thing I realized in my life, mura ka og kwitis kon magiskutag fire cracker by term na.
Kini mga pabuto ba, bulupad, kwitis may nganan na. Sa imong kinabuhi mo kalit ka mura kag misil, mo kalit kag tuyhakaw, sulbong sa imong pagpanaw. One thing I realize, because this is what I experienced in my life, forgive others. Pasaylo ang mga tao na nakapasakit nimo. Kapas mugaan ang imong kinabuhi, di nakabugatan, mura nakagkwitis, mura nakagmisil nga mulupad sa imong pagpanaw. This is what I experienced. Nakita nako how God orchestrates everything in favor of us. Sa dihang bidesisyon ko to forget, to forgive anyone na nagsamad sa akong galaman. Kabalo mo for how many years, mao to ang pinaka-heavy load within me. I was loaded with hatred, frustrations, and depression in my heart. Una usahay bugat ang akong panaw. Di usahay pirmi. Niagi ko na. Pirting bugata. Pero I found out along the road of my journey, ang ako ding pagdumot, kasuko, nga naghari sa akong galamhan, mo nakapabugat sa akong kasing-kasing. Kung gusto mong masinso, mo prosper, manindot ang inyong panaw, if you want to have more blessings to come in your lives in different forms, in different faces, in different figures, please do what I am proposing right now. Forget and forgive. Sa tinuod lang, mudawat mo na kog sa dili. Ang nakapabugat sa inyong kinabuhi, kining maglisod kag pasaylo sa mga tao sa imong palibot, nalabihan ang pagsamad silang kasing-kasing diha kadimo. People of the living God, thank you for joining us again. Occasional givers, salamat. I expect more givers from you, labi na itong mga bag-o nga mga nagsunod din ng atong programa. Because every day I heard feedbacks na nagi mga bag-o natong mga listeners and viewers of our ministry. Unang, I believe, as we continue our journey, makatabang ta. Daghan na may graduate nga nagsunod din ng atong ministeryo. Kanang mga taong kadadlaw na minaw, namatay na, and most of the times, ako nang gibisita. As may gratitude sa maong namatay o sa maong pamilya, kunamoy mga igsuon, pamilya nga mipanaw, and they are always following with me, inform me. And I will try to visit your place. Kaya akong pasalamatan, muhimo ko respect alang kaniya for following our daily broadcast. Thank you, present givers. Lita Abriya of Kanulaw, salamat. In courtesy of Bibi Lecciones. Ang Bibi, nawa pagid mo gamay. Very smiling. Eljon Maribik Raniwa sa B&S Ticketing Shop. Pagpalain. Somebody is texting me, nga naanaslay radio niya, nakapaminaw na daw sila nakato. Who are you? Please put your names para makaila sa ninyo. Thank you for texting. Thank you, Eljon and John Generanan, Bagong Ginikanan. Nanay Apostay Limon, atong pinalanggang pamilya of Kanupaw, nagpuyos Kalipay Compound. Unang kining mga pamilya malipayon, pag magtapok, bibo kayo. Ugwa sila okasyon nga di may padtuon. Ngano? Dugar ming giadap ani. We back how many years ago? Salamat ninyo. Nya kanis tay Ilimon, amigo kay ning Nyor Ori. Hubak. This is the truth. Very close sila. Thank you also, Dudong Luping Baybay, uban ni Nay Maria ilang inahan, ubahib Mukoy. Thank you. Leo Dilay Bungabong, Vice Prince niya si Monsignor Hubak. Pag muulit ni Spread Leo, mangita ning Nyor Hubak. Tungod kay si Monsignor Hubak, dugay naman na diri. Ato itimbayang yung makaubang mga kaparian, Father Biots tong Higala, Father Teriso, ug akong advisor ever since. So ilain, ako nagsigampo alang niining maong atong kuraparuko, Monsignor Ignacio Reyes. Panagsara magkita pero ipaabot ninyo ang akong pagtimbaya. He's very good to me ever since.
Then, Erico o Guana Abuiba of Duero, pagpalain kayong lahat. Pagpalain ka, Juana, a very simple woman with extraordinary heart. Gloria Tapangan, retired din siya, misaad sa nato, pag makaretire mo, suporta nato. Tingob ning iyang tabang sa ministeryo. From Canulao. Perigin Alice Castrude sa Bohol Lindig Investors Incorporators. Wa pagi ko nila paluna, ni ba? Thank you for tuning in, people of La Union, silingan na mong baryo. Pila ra ka distansya, amo ng baryo sa paghahat. And one day, nagkita mi sa among kapitan akong igaagaw. He's also working with me sa atong development sa Altam Farm sa Alicia. Ako ning i-promote tungod kay nakoy plano ani. Hopefully soon, kung tugutan, this will become a tourist destination. Ako ning una-una. Kay ganahan mo ko sa lugar. Kung fidin ko, konbinsado ko that you will come. Ingon mong kapitan sa Itzel, nakadungog ko sa imong programa diha gid mismo sa among sitio. Nakatune in na siya via Radio Ubay. Thank you, Kapitan Sario Lakaran. Ako ning igaagaw nga kapitan namo. Then Junit tutorial, tanang klaseng instruments kaya niya, watch repair shop. Unya akong idagdag, is texting me at this very moment. Kung tinuod ni, mas maayo. Kadunay mga van nga color green, nya puti nga van, nga ang trabaho mangidnap og bata, og tinuod nigdili, mas nindot o mangandam tangdaan. This is included sa akong pagbasa, pagtuon sa Art of War. Presume, always, constantly, that your enemies are coming in order di ka magkumpiyansa. Di ta magkumpiyansa. That's the exact term. And bagog yung matabang nato, way lain, Tatay Binji og Tuna Aklan. Salamat kayo. Every month, Tay Binji visited our office for their support sa atong ministeryo. Ingon siya, Brad, ni ako tungod sa akong bisyo. Maayo niyang bisyo, bisyos pagkamangatagon. Philip Lungay of Canulao, ipagpala nga pamilya. Pagpalain kayo. Estrella Asibo sa atong Municipal Trial Court. Natividad sa Unia, Radyoy Galintis tong haligi from Copa Garcia. Magina, thank you. Haligi na to ni. This spend a lot of money for his ministry every month. Manuel Ilnakang of Bunga Ilaya, thank you. Chris Julie Sandigan of Tubod Munti, pagpalain. Dorens Goldsmith o Glitson King o Pangdan, negosyante bisag unsa na lang iyang negosyo. Piat Butter at Sara Alahas, way sample ya. Brada Dunis, way sample. Bergal Store sa Santa Lucia Trinidad. Tony Nora Galbi uban ni Angel sa Kayutaan. Milrin Dotaro Aguilar inahan sa kuneng tabang of Sawang Gindulman. Find this woman every day. Ugwas adoration na simbahan if you want to help me. Nani say grupos mga manggatagon, apil ini ang mga kasukot o galinato. Ubas Doña Mildred, Timawi, and many more. Ubang agaw tsupi. Do tibit restaurant ang ship ko kana kung igalang kinugapuhas pahina tulay area dola ng Altam Litsunan. Do tibit restaurant si Duting Joseph Cataranyen of Kanipol. Salamat dong Joseph, pagpalain ka. Mando Biliccionis, thank you. Daboy Bensilidor, Stick of Regalamiton, A Woman of Miracle, Chupila Medidas, Agaw Chupi, Perio Crescencia Dilig, uban ni Francisca sa Basdio, Kim Adnilabanan, Rokita, Rico Milasibis, Parlo, second floor, tapat sa Sibilibadis Fitness Gym, Naslay Dagang Beauty Products, ako ilang isampulan Permiana, Carlos sa Chicken Barbecue, Hagnarak Resort, Canidelaila, Sogbos Frozen Foods, ila na sa pamilyas mga Sibis. As their spokesperson, I promote all their businesses. Tapad ni sa Bilyong Motor Parts, all their spare parts sa motor na nila. Construction materials na ang Bilyong. Thank you, Bilyong.
for your kindness to me, including the Pat Douglas, anak na Pirlado sa Nausok. Thank you also, Brad Pat. Inomdom ko, Bilgings Amco Shop, thank you so much. And Diday Shop also, thank you. Akong gipang pasalamatan ng mga tao nga hilom nga nagsuporta sa atong proyekto karong panahon na. Thank you, thank you. By the way, iapin nyo campus na ipiyarangke, nainumdum ko diya. Then, Ibib Subiuno, Mersa Cadilinya, Tisi Paglinawan, Ilita Belicario, Edmundo Clarit, labing ni silang duwa, Dias Bunga Ilaya, ilang rila, gibutangan, yung nag-transistor radio, aron mag-monitor sa wali. Diyan Melay Akdal, kung magparistro mo, magparinyo anak mo sa 4M Trading Iltiwag na, Bibin Umbao, o ba ni Arnold, Jewelry Online Business. Way sample ya. George Sila Kagampang, Herbalife, sa Eskinita, tapad nyo kumaring nursing. Cleophil Robert Labadan, of Bunga Ilaya, thank you, pagpalain. Duway Duero, thank you so much. Asan yung Duway? Tos Bukid, salamat. Ben Kinsana Migraso, Jonathan Aren Rabon, Bernal Family of Gindulman, Inday Cruz School, Ricky Jenny School, Kagudlito Wilma Castulo School, then Emmanuel Alma School, ubas anonymous lang anak from Ginako, thank you. Thank you. Pamilyas mga school, mga chineros. Turalba Sisters, thank you. Pagpalain. Arnelwana Gistrel Makinano with Calix Tamplayo, haligi nato from Anda. Magpamilya ni nagtabang nato every month, haligi nato ni. Spend out of money for this ministry. With Tony Madira, haligi sad nato from Pahina. Very generous. Pila katuig yung tinabang, mga almost 9 years na. Why hunong? Asteria Galido, Nitzer Marketing, Serpon Logicas Padala, of Kumaring Nursing. Arnold Rosen Alduza, magtutudlo sa Central Elementary School. Salamat for following with us, Ma'am Rosil. Continue working for this ministry. Believe me, blessings will happen to you, will come to you. Miracles will happen to you. Romjic Rygolds, ang model na Pariasinto, inline na sa Altam Litson. Salamat. PG Agribit Supply, Dr. Pedro Rasil, Liat Subilio, Alan Tabed Sabilia, Bibi Willie Galgo. Salamat ninyo sa tanang nag-renew, nagtabang, nagpadayon. Salamat. Usbunako, tungod ninyo, nabuhi kining mga ministeryo. Altia displays the following. We have pure tabliya. Nya parisin ninyo libro ang tabliya. Isikwatin nyo while reading my book. Then, natay no binahando sa Riwan, cookies ni Quezon, Spans, Carolina, itog maalat ni Jersam, beauty ni Iditag Mundo. Pwede din yung i-combine, Id Mundo, Idita og Mundo. Tama. Then, we have also groceries. Tapad na ang Angie Carinderia sa Merspin Compound. Thank you. Then, we have Litson Manok sa Altam. Altam na itong negosyo, no? According to DTI. Maglibog, magunta. Di na Altia among business name. Approved sa DTI, Altam. Altam Groceries o Altam Litson Manok. Then, natay Limpo, Limpusios, Fried Son, Fried Delicious. Muluto tag ulos baboy, pato, pabo, limpo, biseng manok in a very affordable price. Paluto mo, andami muluto para ninyo. Tapad na Siliakay Vulcanizing Shop, teritoryo ni Ansang Luren. Dool diyang kaati mo rin galimiton nga teritoryo, das body, das dool traffic light. Thank you also, Monteri, for always tuning us. Taga-Pinitan, taga-Isdaan. Timanin ninyo ang atong manok, pirming bago, niya atong luto, pirming bago, you're fall in love at first bite. Kung di mo ma-in love sa manok, tingalig aristag iya. I'm just kidding. This coming 24, kung tugutas Ginoo, our outreach will be done in Cantuyok, Hagna. Tanang subscribers, benefactors, tanang nag-purchase sa negosyong Boss John o ning ubos niyong alagad, kuha nagamay nga percentage para idonate nato idugang sa atong artisan feeding sa mga kaigsunan nato in somewhere.
labi na sa itong mga outreaches to the most deserving people. Ngunang hopefully, inyo nang makita ang inyong pagbayad, inyong pagtabang, pag-donate, pag-purchase, na aday bahin ng mga kabus as what Leviticus 23:22. Uban ako karon si Tontong Bunani Cadilinya, tanang nagtanaw, nag-tune in, nag-ampo, pre-warriors, tanan nga nagpagaan nining ministeryo, tanang nagpagaan sa akong gibuhat everyday. May the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, this is all about sa agda ni Kristo nga mangayo taniya manuktok ta ug mohangyo ta ngadto kaniya. You know what? Ang Ginoo pag mangayo ka bisag unsa, iyan ang ihatag. Kung tan-aw niya nga kung hatagan ka, dira ikaw may malibre o mabulahan, kundili ang uban. Muna, laktod bagay istorya, ang Ginoo generous sa mga taong generous. Pero, bisan pa man, nga generous siya sa mga taong generous, bisan ang generous, hatagan nga po sa Ginoo, buutan gining Ginoo, no? Matthew 5:45, nga ang Ginoo nagpaulan og grasya bisas mga dautan, bisas mga taong di maayo, gapaulan siya og panalangis mga tao, gapaulan siya og pabor sa mga tao. Mao nang ang akong point is like this: bisan pa tan-aw nimo sa mga kaugalingon, dautan ka, di ka maayo, di ka magyatagon, ay kagol, ang Ginoo gamahal gyapon nimo niya, panalanginan gyapon ka. Pero na ako'y tambag di mo, mas mudako pag ginang imong panalangin pabor kun magtinarong ka, unya manghatag ka. If you want more, then be generous. Do the right things, be good every now and then, hatagan ka sa Ginoo og daghang pilo-pilo nga pabor og panalangin og grasya. Kabalo mo, tanang butang bisag unsa na kay imposible para nimo, posible mas Ginoo. Luke 1:37. Dili problema sa Dios ang paghatag sa imuha. Kay ba mo asa ang problema sa tao? Kay dugay ta mutuo nga unsa itong pangayoon ngadto sa Ginoo, yan ang ihatag. Mo ning atong sakit, nangayo ta, pero kuwang tagpagsalig sa atong gipangayo. Lord, I claim, I declare, nga waywan, niya paghawas balay, nagkarag-karag, pangitag payong, kay unyag muuan. That's a scenario of little conviction of what this person is asking for. Pag mo deklarar ka, Lord, I declare, toko, waywan, ayaw dagpayong, yung Ginoo, pagkangilngig ning akong anak. Tuogid siya siyang giampo, nga digid mo ulan. Usay, magampo ta kaya taw-ataw man ta. Naman tayo mga doubts, naman tayo mga pagduda. Nya di ta konbinsado sa tong giampo. Tanan, pwede ihatag sa Ginoo. Diyan di mo. Kaya niya. Bisag pag-unsa na kadako. Bisag unsa na kaimposible. Pero, ang problema, dilis Ginoo. Kaya man niyang ihatag. Ang problema, di anato, kay sige tagdali sa atong gipangayo. God will give us, but the problem is, we are in hurry to have the answers of all our prayers and petitions from our Almighty Source, from our Almighty Creator. Kuwang tagpasinsag pailob sa paghulat sa unsay atong gipangayo. Kaya ang sakit nato, we are always in hurry. This is the reason why there are many instances of our individual life in our daily journey that we misunderstood the goodness, the generosity of God. Sometimes ato siyang
ki-question ug tinuod bagud siyang buotan maayo mangyatagon sa matag usa kanato. Ngano? Sigagampo, but until this time, God is very quiet for what you are asking for. Kaya nga ato manggong pinaka-hardest thing to do on this planet Earth, you know what? Is how to wait, unsaon nato paghulat, unsaon nato pagpasensya, unsaon nato pagpersevere in asking. Because na takda na ta. When I studied sa San Carlos Theological Seminary, our professor said, be in the Word, but not in the world. Pagpuyos kalibutan, pero ayaw tuguting ang kalibutan, mubira nimo. Be in the Word, but not of this world. Meaning, niya kang kalibutan na, pero di ka matakdas kalibutan. Because of our trend, culture, because of what we practice presently, kining word nga instant, tanan na instant coffee, instant noodles, instant foods, tanan na instant, appeal na instant bibi, instant wife, instant husband, pulos na instant. Sa una, pagkaon, rakaron, tanan na. Instant crime, instant imprisonment, sus, daghanag senaryo sa kalibutan. Ano nga, nang instant ba? Automatic. Tungod kay naana sa atong kultura, naana sa atong trend, naana sa atong inadlaw-adlaw nga pagpuyo, nga gusto ta og pirming gadali. Mao nang there is an assessment, you know what, sa Department of our Public and Highways, DPWH, sa Work and Highways, nga sa una ang dalan nga kagang-kagang pa, low kayo ang nangamatay ng disgrasya. Pero karon nga smooth na, simentado na, nindot na gayo ang dalan, perting daghanan ng disgrasya. Ngano? Kaysa kagang-kagang pa, careful kaayong magbiyahe, abog kaayo, kabot ko ana. When I was young, bago kang ligo adto kad apli kalsada, puno kag abog, mura kag namulbos. Pero gamay rang nangamatay, kay careful man ang tao sa ilang pagdrive, pagmaniyo. Karon, sigig dali, di man mo tagbilaran, kuhaan rag pila ka minutos. Tungod sa sigig dali, kay sige taghari, na part na sa atong system, na part na sa atong kinabuhi because of our present culture, that individual is always in hurry. Daghan kayong nangadisgrasya. Sigig dali. In fact, even in our traffic light, specifically here in Agda, there are people nga way pasensya. Manglapas. Bisa kay bawo ng hapit ng red light, sign stop, mulapas yun pedestrian lane. Mulapas yun. Kay abinyag makalusot niya di na. Way pailob. Ano katano? Wa naman tayo pailob ron. Sige naman tagdali. Naipanahon nga ang pagdali to be hurried is important. Pag naisunog, dagan. Ang maghibay-hibay ka. Sunog. Lahi na ng istorya kung magpahibay-hibay. Dagan. Hurry up. Pag naay trahedya, hurry up. Dagan. Nay mga panahon nga ang atong pagka-energetic, enthusiastic, pagka-abtik ikinanglan. Pero dili sa tanang panahon. Labi na kung moampo ka sa Ginoo. Ayaw dali-dali ang Ginoo. Yung Ginoo, dali-dalion man kunimo. Kung si pagtuni mo nako sulugoon, this is what I discover also. The way we pray to our God. We think, we believe, we thought that our God is our slave. Can you hear this? Una-una itong Ginoo, mura magatong sulugoon. Usay, marilit magud nako because we have few individuals under our guidance every day. Text ka na nato, please do this, mao ni ako instruction. The people who work behind of our business, ibali, unsay akong instruction, sundo nila. Usay, nakarilit ko ba, inganaon matong Ginoo? Mura magatong boy? Mura magatong slugoon? Mura magatong slave?
mura magatong ulipon. Kabantay ka na, Lord, ako ni. Yung Ginoo, hilom daw sa pagtuon mo nako, boy, sa pagtuon mo nako sulugon. Kinsa may sulugon? Ang Dios ikaw. Ikaw. Pero tanawa imong kaugalingon, the way you pray, the way you talk, the way you ask God, murag ikaw mo'y tag-iya niya. Bali, mao ni nga akong nakita. Nganong naingani? Tungod kay di kauna ta. Nay term ana kanapitang gi-absorb ka. Our professor at the seminary said to us, pagpuyos kalibutan pero ayaw patakod sa kalibutan. Do not allow the world to what? To magnet you, to catch you, to get you, or do not be absorbed by the world. Ayaw pa-absorb. Ayaw pa-kuha sa kalibutan. Nakas kalibutan pero di ka pa-absorb, hindi ka patakod ba? Kabalo mo, naman tayo kultura, nga dali, sige dali, way pasensya, paspastanan, instantanan. Kabalo mo, dapat di ta magpatakod ana. Labi na panahon ko mga liyatas Ginoo sa labang makagagahom because we're absorbed to that current situation, to that what we call trend, to that culture presently. This is what I discover. You know what? If you ask me, what is that? Ang Ginoo, murag atong gimong buhi. Man ka, Lord, gusto ko ani. Ingana man ang amo, musugog, sulugon. Pero ako, I practice the word, please. Kay, para nindot pa. Apil man na sa Jim RC, good manner and right conduct, na elementary. Pero Zay, ang Ginoo, di kita may please Lord. Agato, Lord, gusto ko ani. Yung Ginoo, sa pagtunom na ko, boy, mo ni rason nga no ang Diyos, hisitans mo hatag di mo. Kay, lagi imong pananaw sa Ginoo. Tingalig, karon pa mong kadungog aning waliha ba? Pero ako, prangka ko, in favor of God, isip iyang tigpamaba nining kalibutana, one of his spokespersons for this planet Earth today, ingnon ta mo, ayaw ninyo nga na ang Ginoo. Pag mangyo ka sa Ginoo, please, ako bitaw, si kuwan po, Lord, please. Ngano, di man siya itong sulugoon. Kita mayang sulugoon. Di man na to si under. Kita mayang under. Si Howard, dili kita. Siya tag-ampo, manamo, matuming pagbuot, your will be done. Siya makay magbuot niya, usay, pag mag-ampo, ta, kita magbuot. Ginoo, gusto ko ani. Bantay, kag di ko ni matagaan. Dito ko, mutuo ni mo, yung Ginoo. Unya, kisi gansi, asa ka na. I agree with this theology. Pag di ka mo ampo, di ka mo dul sa Ginoo, yung Ginoo, di ko gansi. Ikaw, gansi. Pag di ka mo ampo, kasi gansi. Ang Diyos, yung mo ampuan, ikaw. Nya, usahay. Ato mang, dali-dali ang Ginoo. Ato mang, hurat-huratong Ginoo magampo ta. Itong pagtus Ginoo, murag buhay na to. Nya, kita yung agalon. Bali na. You got me? Tingalig na sayop ka, ana. Sa pagpaminsar toward God ngang Ginoo usahay atong harason kumampo ta. Kay ba mo unsay right attitude in praying? The proper prayer supposed to be imong himon everyday. Hangyo lubos Ginoo. Maluoy ta siya nimo. Pero naasag ko nakita na kining hangyo lobo is a sign of our humility, is a sign of our humbleness, pero denindot. Believe nga anak kaniya. Romans 8:17, every child deserves for blessings, deserves for miracles and healing, deserves for all favors from our Almighty God, because you are His heirs. Tigsunod sa unsay pabor panalangin gikan sa iya. Tuoy na nga anak kaniya. Pero take note na may anak nga mudemands ginikanan. Ang ginikanan murag iya pong slave. Mami, daddy, ako ni. Hook or by crook. Yung ginikanan na unsam ni kong anak. Andiron man kong ginikanan, mga ginikanan nga offended most of the times tungod sa mga anak nga tan-aw nila dili ginikanan kundi ilang maid, boy, yaya, sulugoon. Pero ang anak nga tarong mangyo, pama, mami, daddy, pwede ni? Please, akong anak tiya. I don't know, kisa nagtudlo, pero
Pag naaginihan yun siya ang iyang kalaki nako, mao man ni ang ako nakita kay ako masang obserbahan. Magsige na sa gakos nako, magsigig kiss, magsiglambing, nya di gusto ko ani, please. Nya ikaw amahan. Mahal mo yung anak, di matunaw imong kasing-kasing ana. Bisag was budget, pugos. Kay di man pug ka i-please kasi mo anak. Please. Paluluoy. Ayaw mo acting niya kung anak, no? Tinuod ba yan eh? Base sa akong experience. Kaya nga na man gid iyang attitude, pag naipangayoon, magsigig lambing. Ako, pag inganaon yung Ginoo, lambingon ninyo, di ninyo himong murag boy, tagaan mo. Tagaan ta. Inganaon man nato ang Ginoo ug tratar nga mura nato siya under, dili na mao. Siya ang hawd, kita ang under. Tama? Mura po nis mga asawa ba, ang ilang mga bana, himo lang under. Yang bana, bisag under yung tinuod mo, rason. Di mag-under, brother. Understanding lang. Mo rason. Bisag tinuod yung na-under ka. You know what? Kaya na may mga asawa, wakay bawas lang lugar. Anong mga under po ni mga asawa, no? Pagama rabang, laki mo'y hawd. Yang babay under, pero tungod kay si Kristo, treats each one of us equally. Patas na. Pero sa panimuyo, ang klarong istorya, dili babay mo'y hawd. Bana. It's a great insult to the part of your husband, wives, kung kuhaan nyo nagpapil as the pillar of your homes, of your houses. Ang asawa na murag maunay bana, unya ang asawa mura nag-hawd, or else ang bana mura nag-asawa, kadudahan na. Kung ang inyong bana, inyong anderon, kadudahan na. Tig, katuo mo yung bana, di na pure na. Tingalig tanaw ninyo yung bana, di na authentic nga bana. Kabalo mo, major people, usahay na mga asawa, magtatar og mga bana. Di ba ko under ha? Anong ako ning giwali? No. Kay we practice this in our home, between me and Alma, ako gibana. Sunod yun ang asawa. Ang asawa mo sa distra, pero sa itong katilingban na mga asawa, under nilang bana. Bali na. Unya, kanang attitudes mga asawa, usay, pag muampo na sa Ginoo, kaya kini mga badya mo yung ampuon. Pero sa mga Kastila, ang kusog mo ampo, muluhod, maguna, mangadji, rosaryo, muunag da simbahan, laki. Panaos mga Kastila. Diyos nun kayo mga laki. Karon, sus marosip. Kasagaran, nasimbahan. Kasagaran, ganahag pang Ginoo. Badji. Mao nang I presume ang badji kusog mo ampo kumpara sa mga lalaki. Nya kini mga asawa kina-practice mo nila ang ilang bana, ilang anderandiron, ila nang na habit na imong part of their lives. Mao na kumuampo sila kay sila may pinakahingampuon kini mga babae. Angko na lang mo mga babae, kamo mo giginhampuon pag naay activity pang Ginoo, babae champion, daghan kayo. Right? Pag simbahan, bisa pag atong ipon, daghang babae. Tungod po na kay time string babae kumpara sa laki, mao tang naay na depressed na dismaya kay gibuwagag uyab. In love daw siya, ako sang giingnan. Ingko ako dong, daghan na kay kog experience ana. Sukad sa una, mayuli kawan ako sumpay, hantod karon. Ingko sukad sa una. Gool man ka. Takang babae, kalata diya times 3. Ako sang giingnan. Ati man na imong profession, bisag bija kag naong, magwapo ka. Basta na kay kwarta, na kay profession. Tinaw kay kas pananaos mga babae. Pero gwapo ka, wakay kwarta, pangit ka. Muna kung advice, practical ko. Kay mas dagang babae kumpara sa lalaki. Unya, pag magisgot ag pagkahingampuon sa una, laki, grabe kahingampuon. Karon, badji na. Unya, ang treatments mga babae ng bana, nga mura og boy, ilan ang nadina. Kibali na habit. Muna kumuampos Ginoo, sus ang Ginoo murag boy. Ginoo, gusto ko ani. Huwag lambing-lambing diha, huwag ka please-please diha. Huwag ka respect diha. Mo ni versus Ginoo, ang ako spokesperson man ko niya. Akong gipanalipdan ang sides Ginoo at this very moment. Kay tingali wa mo kabantay, pag magampo mo sa Ginoo, ayaw ninyo himo ang buhay ang Ginoo nga di man na ninyo, bugso ninyo.
yung ginupagawa lagi. Nya umagampo ka anak, kayo pug ina si pagtunim na ko boy. Mayiglik kang ginubuutan. Kasi magampo ta, lo, ampo tamas ginawa, pangayo tamas ginawa, sus murang Ginuog imong sulugoon, mali kita. Di ginatinuod. Ang Diyos dapat lambingon. This is the reason why Matthew 6:9-12, when Jesus taught the prayer, Our Father, ingon siya, Ama namo nakaslangit dalaygon ka. You know what? Base sa assessment nako sa Our Father, the first part, because there is a second part, asking blessings, forgiveness, and protection or deliverance from evil spirits. The first part of the Our Father, you know what? Is all about glorifying God. Imong ginang Ginoo, gwapo ka Ginoo, buutan ka Ginoo, hallelujah, praise the Lord. Imong Ginoo, sus ganahan ko anak. Ha? Akong anak bitaw, bisag gwapo gyud ka Ginoo. Basta gali akong anak mo daig na. Si Tia, kay 6 years old na gud siya this year. Maayo na kay mo tabi. Pag mo daig niya nagsugod, magkiskis nagsugod, sayang amahan, kay bawon ako, nanay pangayoon, nanay say gusto, na siyang yuon, niya kinsay amahang di malukmay. Hinatag unas labang makagagahom, kaisa-isa kong anak. Kabalo mo, tao ko, pero sometimes ang Ginoo usahay, oral sa makadayon gayon gusto, kay ingana po ang atong pagtratar sa iyaha. Lambingon na to, mao nang gitudlo ni Kristo ang proper prayer, the exact prayer. Daigaon ang Ginoo, lambingang Ginoo. Kita kay harason matong ginudayon. Mao po ni rason nganong mga asawa kontra ang mga bana. Nya daghang mga bana magpatambag nako, brother, akong asawa yung panahon nako. Tubag nako simple lang. Kasi asawa ganahan nimo. Nga may numdum ra kag nanginanglan kaniya, or else prangka-prangka ang pag-istorya ng mga banang way lambing sa asawa. Nya kasi asawa ganahan nimo. Ganahan mo kuyog nimo sa kwarto, ganahan nimo mudog nimo overnight, dili. Di na ganahan mo uban nimo to have you inner side because di man kalambing. Kanang kag taong di lambing, di. Ako nagtuo. Because that's what I assist to the prayer, Our Father, Pilimiro, first part, giday gato siya. Dalaygon ka manamo, nakaslangit, gamanan ka, buhutan ka, yung ginobitaw. Yung paguman, ginatandog yung kasing-kasing. Nangayo ka, ang kanamo, ihatag namo, yung gino, tungod ka nalipay ko anak, nga imo kong gidayig, imo kong gi-appreciate, imo kong gi-affirm, hatagan ti ka. Pagkaon, sayon, healing, will come. Milagro, will come. Before, in my immature theological opinion, abi ko, kung buutan ka, panalanginan ka, ug di ka buutan, wa kay panalangin, it's a big lie, it's a big mistake. Tanawan ninyo ang pagampo, Our Father, asay una, nangayog bugas o nangayog pasaylo? Una, nangayog bugas, uwahi ang pagpangayog pasaylo. Asay una, nangayog kwarta or nangayog pasaylo? Una, ang nangayog kwarta, uwahi ang pagpangayog pasaylo. This, you know what, testifies nga bisan kinsa ka, buutan kag dili, pwede kang mangayos Ginoo. Ako ning inspirasyon ninyo, bisag kinsa ka, whoever you are right now, bisag tan-aw nimo sa kaulingon, hugaw dautan, you have the right because still you are a child of the living God. You are entitled to us, to our Almighty Father. Sa una nako ang mga buutan ra tarong way sala, napabuy tayong way sala, no? Wa man tingali. More hatagan, along the my journey, sa diyang ni mature ng akong pagtuon sa teolohiya, you know what? Naka-analyze ko. Bisag kinsa ka, tagaan kas Ginoo, paboran ka. Pero, mas daghan gitog pabor tong nagtinarong, nagbinutan. You got me? Unya, mas daghan yung pabor, panalangin, ibubus Ginoo, kung imo siyang lipayon, usa ka mo hangyo. Kanapit ang mga taong naituyo na ko, ilam ko inon, guwapo gidi ka brothers personal, no? Pagkatataod, brother, nalay ko problema ba? O si, nya, nalipay mo kong kasing-kasing, atag na lang. Kanapit ang hilig bitaw mga flattering words, kaning mga taong kusog kayo mamulatik. Bisa pag usay, flattering words na, makatandog bis kasing-kasing. Pero, kasabaan ka una, pangayuan, ganan ka, dili. Harason ka, istoryahan kag di mao, nya pangayuan ka ganan ka, dili. Kabaw ko ingana gihapon ang Dios
Although anthropomorphism ni one of the hermeneutics figure of species, nga akong pagbati, akong gipahig nga pagbati sa Ginoo, pero ako nagtuo, konbinsado ko nga tama ni akong opinion. Nga pag atong lambingon ang Dios, ganahan si muhatag. Bisag unsa, kaya. Nya nga nung mga tagay, wa man kay kalambing-lambing, kung magampo ka, harason mi mong Ginoo, mura mag-imong buoy, mura mag-imong sulugoong Ginoo, mura mag-imong ulipon, nyang ikaw Ginoo, ganahan ka. Dili. O prangka kay kung nagwali karong adlaw. Tungod kay I defend the right of God or ang iyang pagkasiyaba nga usay itong gi-abuse. Ang magwali trabaho na idipinsang Ginoo yang giwali. Ang ginubuutan nagugmaon bisag kinsa pwede ka mangayo niya. Ako siyang gi-promote. Pero karon tak na akong dipinsaan ang Ginoo sa iyang side nga gi-abuse nato. Nganong ato nang na-practice nga ang Ginoo murag boy sulugoon kay na-absorb man ta sa current situation, practices, culture. You got me? This is the truth behind niining kalibutana. Nga ang Ginoo atong gihimong buoy, ang Ginoo atong gihimo nga murag atong ulipon, mao na hangtod karon wa katubaga, usba imong prayer, tambag lang, lambinga siya. Lipaya siya, bisang pagwa kayang yun. Tanan nga gusto nimo, deep inside sa mong kasing-kasing kay balo siya, will come to you. In Jesus' mighty name I declare it, will come in your lives kung siya malipayon diha kanimo tungod kay kamao ka mulambing sa Ginoo nga imong giampuan. Thank you for joining, thank you for watching, thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your really provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo nga unta makasabot mo nga gusto sa Ginoo lambingon nato siya, di nato himon siyang buhi. Butang please pag magampo mo, hangyua siya, claim anak kaniya, you deserve for whatever favor nga para nimo from Him kay anak kaniya. Hopefully makasabot ka na nya. Ako magampo makasabot mo, ang Dios may atong haw, dili kita under taniya, sulugoon taniya, dili siya atong sulugoon. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favors, enlightenment, conversion to come down to each one of us. In Jesus' name, with the Holy Spirit, uban sa langit nung inahan, Mama Maria. Sansaman sa anak, sa Espiritu Santo, Amen. The Word has been fired to it. God loves you.